kahit may inilabas na po na salita, ito pong si Secretary John Vic Remulla, na ito pong si Catherine Cabral, or itong si former DPWH, Yusek Cabral, talagang nagsarile mga kababayan at talagang nahulog doon po sa may Cannon Road, pinapalabas pa rin po na ipinatumba ni Harry Roque mga kababayan. At ayon po sa kanya, sino kaya ang gusto magpatahimik mga kababayan dito daw po kay Yusek Cabral. So ngayon, pakinggan po natin at panoodin natin. Kung si Yusek Cabral lang ang may alam, bukod kay Marcos Jr., kung ano-ano yung 100 bilyong mga proyekto na ipinasok nila noong 2025 at yung 100 billion na ipinasok na naman ng 2026. Sino kaya ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral? Wala akong sinasabi. Hindi ko pinagbibintangan si Bagag Jr. Bahala na kayong magkaroon ng sarili. Hindi, kasi sinasabi niya mga kababayan, yun na rin yun. Diba, direktahin na natin, yun na rin yun. Yung sinasabi niya na alam daw ni Cabral yung mga insertion, ganyan-ganyan daw po sa administrasyon ni PBBM. Gusto niyang palabasin dito straight to the point na si Presidente yung nasa sa likod niyan at yung mga kaalyado ni PBBM. Yun yung gusto niyang palabasin dyan, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Yun yung konklusyon. Pero alam ko naman, matatalino kayo kung may itinatago. At kung yung tinatago, mabubuking ni Yusek Cabral kapag siya'y napilitang magsalita, alam nyo na kung sabi dito ni Josie Campana, kuya, ayus-ayusin mo ang sama ng pandinig sa pandinig ng punto mo. Di, mas masama sa pandinig kapag katotoo yung sinasabi. Diba, lalo na, alam natin na si Sara Duterte, anytime pwede nang makulong yan. Diba mga kababayan, lalo nang mas masakit sa pandinig ninyo kapag sinasabi ko na si Duterte malabo na mapabalik ng Pilipinas, babubulok na yun doon. Diba? Mas masakit pakinggan yun. Diba? Mga kababayan, lalo pa kaya kapag sinabi kong anytime pwede nang maaresto si Bato de la Rosa, mas masakit pakinggan yun. Mas masakit yung punto na yun. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin itong kay Harry Roque. Sino ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral? Sir, kayo sa Les Central, no? Ito Ayan yung sabi ni Harry Roque. Ngayon, basahin natin ito, nakita nating balita. Galing po sa Maharlika News. Galing sa Maharlika News to mga kababayan. Sabi po dito, ito daw. Kasi tinatanong ni Harry Roque kung sino ba daw yung posible na magpatumba mga kababayan dito daw po kay Yusek Cabral. Kung ito daw po mga kababayan itinumbat pinagtangkaan yung buhay. Kahit may lumabas na naman mga kababayan na salita, statement, ito pong itong si Secretary John Vic Remulla. So sabi po dito, ito basahin po natin. Pulong at Alex Yap idinadawit sa pagkasawi ni Cabral. Ayan sabi dito. So sabi pa dito, iniuugnay ng ilang ulat at political observers ang mga pangalan ni Davao Representative Paulo Pulong Duterte at dating House Appropriation Committee Chair Eric Yap sa pagkawala ni dating DPWH Undersecretary for Planning Catalina Cathy Cabral. Hindi dahil sa direktang ebidensya ng pananagutan, kundi dahil sa mahalagang papel ni Cabral sa patuloy na investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control at infrastructure funding mga kababayan. Sabi pa dito, itinuturing si Cabral bilang isang key witness sa mga aligasyon ng budget insertion, kickback schemes, at matapos umanong makumpirma sa mga naunang testimonya ang paglalaan ng humigit kumulang 51 billion sa Davao District ni Representative Duterte noong siyap ang namumuno sa House Appropriation Committee. Isang alokasyong itinuturing ng ilang mambabatas na labis kumpara sa ibang distrito mga kababayan. So ibig sabihin, ang nangangasiwa pala mga kababayan ng tawag dito ng appropriation ng mga panahon na yan ay ito pong si Eric Yap. At ang nakakuha ng may pinakamalaking alokasyon mga kababayan, yung distrito ni Paulo Duterte. At yan naman po ay kinumpirma ni Yusek Cabral. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Lumitaw rin ang kanilang pangalan sa investigasyon kaugnay ng kontrobersyal
na 36 billion rock netting projects dahil sa posisyon ni Yap sa budget at sa distrito ni Duterte bilang malaking benepisyaryo ng pondo na naging sentro sila ng pagsusuri ng mga investigador. Lalong naging kontrobersyal ang pagkawala ni Cabral dahil naganap ito sa panahong inaasahang siyang haharap at magbibigay ng karagdagang impormasyon sa mga pagdinig kabilang ang Independent Commission for Infrastructure o itong ICI. Hindi siya nakadalo sa nakatakdang pagharap at ilang araw ang nakalipas ay natagpuan siyang wala ng buhay. Bilang tugon, siniguro ng Office of the Ombudsman ang mga electronic gadget at dokumento ni Cabral para sa legal na forensic examination sa pangambang may mahalagang depensa o ebidensya na may kaugnayan sa mga kasong iniimbestigahan. Nanawagan naman ng ICI at ilang mambabatas ng mabilis at independenteng investigasyon upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkawala. Sabi pa dito mga kababayan, sa ngayon, iginigit ng mga otoridad na wala pang pinal na konklusyon at nananatili ang mga aligasyon ang lahat ng paratang gayunman. Ayon sa Observer, ang timing ng pagkawala, ang sensitibong impormasyon na hawak ni Cabral at ang laki ng pondong sangkot ang dahilan kung bakit patuloy na naiugnay sa isyo ang pangalan ni Pulong at Pulong Duterte at na ito pong si Eric Yap habang hinihintay ng publikong opisyal na resulta ng investigasyon mga kababayan. So ngayon, I hope, Harry Roque, na sana nasagot ko kung sino nga ba ang posible na nasa likod ng pagkakawala nitong si Cabral. Kung ipipilit ninyo na ipinatumba, ito pong si Cabral mga kababayan. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, meron pa po tayong nakita pa na isa pa pong balita na kung saan, sabi po dito sa, eto galing siguro to sa Twitter, sabi po dito sa DPWH Engineering PH mga kababayan, o Engineers PH. Sabi po dito, Kong Leandro Libiste forcefully took papers from Yusek Cabral's office mga kababayan. So eto patanong naman. Totoo po ito? Nangyari mismo sa opisina ni Yusek Cabral gabi bagong hearing. Ayon sa kwento, pumasok si Congressman Leandro Libiste at agresibong inagaw ang mga papeles mula po sa kamay ni Yusek Cabral dahil sa biglaan at marahas na pagkuha, nahiwa pa raw ng papel ang daliri po nitong si Cabral. Kaya kung makikita nyo po dun sa hearing ng Kamara po ata yun o ng Senate Blue Ribbon Committee, may nakalagay po na band-aid mga kababayan yung kamay nito pong si Cabral. So sabi pa dito, kaya nung sumunod na araw sa hearing, mapapansin nyong nakabenda ang kanyang daliri. Hindi dahil sa simpleng aksidente, kung hindi dahil mismo sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakakagulat at nakakaalarma na ganitong ugali ng isang halal na opisyal. Pumasok o pumapasok sa opisina ng isang undersecretary at pilit inaagaw daw yung mga dokumento to be point na nasakta na ang opisyal mga kababayan. Oh, eto gaano po kaya yan katotoo? Kaya nakakapagtaka kung bakit ang tagal-tagal na, September pa lamang mga kababayan, hawak na po ni Congressman Leandro Libiste yung mga dokumento pero hindi po niya isinapubliko. Hindi po niya inilabas publicly. Kaya nga nung hinahamon siya ni Congressman Terry Redon mga kababayan, ano ba, nasa iyo pala yan o bakit hindi mo inilabas? Bakit hinintay mo pa ang mahabang panahon tapos saka mo ngayon sasabihin na may ganyan-ganyan? Diba mga kababayan? At saka doon kayo mapapaisip, ang tagal na hawak niya yung mga papeles na inagaw niya pa pala dito po kay Yusek Cabral pero ni minsan po hindi po inilabas ni Congressman Leandro Libiste yan. May mga sinasabi siya na oo, ipinagkatiwala daw sa kanya pero masasabi ba natin na ipinagkatiwala yung inagaw mo, yung mga dokumento? Hindi po ipinagkatiwala yon kung ganon. Kasi sa pilitan mo pong inagaw yung mga dokumento kay Yusek Cabral. So ngayon mga kababayan, eto. Pakinggan po natin ang mga paliwanag dyan ni Leandro Libiste mga kababayan. Kasi sabi po dito, ito daw pong si Leandro Libiste pinangalanan daw po ang isa sa mga kongresista na may insertion sa DPWH budget. So ito, pakinggan po natin. Magbigay ng isang pangalan. Well, go ahead.
Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito. Over the weekend kasi, may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Tama. Ang sagot dyan na banggit ko na kanina. Pero yung isa is, ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang sabi, wala kang kalatoy-latoy mag-vlog. Hindi, mas walang kalatoy-latoy kapag kahabang buhay na nakulong si Duterte. Di ba mga kababayan? Alam nyo, talagang ganun eh. Pagka against sa kanila yung sinasabi ko, walang kalatoy-latoy. Kasi wala talaga. Ikaw ba naman, malaman mo makukulong si Sara Duterte. Malaman mo, sukul na si Sara Duterte. Siyempre, masakit pakinggan yan sa utak ng mga bobong didishit. Pasintabi po masakit talaga yan. Diba? Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, kung totoo, na etong si Sara Duterte, talagang sinubukan na aliwin, suhulan ng paglaya etong si Ramil Madriaga, pero in-expose ni Ramil Madriaga yung kanyang mga kagaguhan, talagang maraming didishit na masasaktan. Alam niyo mas masakit pa? Pagkatapos na yung 2025, pagtungtong ng 2026, sunod-sunod na maaaresto yung mga kaalyado ni Digong at magsasama-sama sila sa International Criminal Court Facilities. Nando si Bato, nando si Bongo, at posible na baka kasama pa si Sara. Yun ang walang kalatoy-latoy, di ba? Anyway, tuloy pa natin. insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price. Sinasabi niya dito na may insertion din daw po itong si Congressman Terry Redon. Pero susoplahin po siya mga kababayan dito ni Ted Pailon. Pakinggan nyo of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Redon assumed run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee. Yes. Ito pong sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po. No? So, ibig sabihin, hindi pa kongresista noong mga panahon na yon ng Saro Bicol Party List, ito pong si Congressman Terry Redon. At kung meron man talaga na insertion, halimbawa, ito pong Saro Bicol Party List, hindi po yan kay Congressman Terry Redon. Dahil nga mga kababayan, si Congressman Terry Redon, ikapapanalo lang, nito lang pong Mayo 12 mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Sabihin, nung 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just to put it in the right perspective po, Congressman. Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ako po, I agree with you, binibigyan din ng perspective. Ito ang insertion ng party list. At para sa kaalaman ng inyong listeners, bawat party list sa Kongreso ay may 150 million pesos a year alokasyon sa DPWH budget. At sinasabi ko lang na ayon sa records, dito sa road projects ng Camsur, ang 2025 insertion ng Bicol Saro Party List na parehong na-award sa isang contractor. At yan ang example ng buong listahan na pwede natin ma-connect the dots ng mga proponents sa mga contractors. Yes, sir. O kaninyo, no? Bicol, Bicol Saro Party List ang siyang nag-insert nung budget, at ang nakakuha umano ng proyekto ay isang construction company na sabi ni Congressman, i-check daw po yung pong koneksyon ng partido
party list na ito sa construction company. That is the connection ho ng mga dots na binabanggit ni Congressman para ho mas klaro po tayo. So, ibig sabihin, eto lang yan mga kababayan. So, Sir, pwede ba akong So, ibig sabihin, hindi po si Congressman Terry Redon yung nag-insert nun. Dahil nga mga kababayan, ang pinag-uusapan po natin yung 2025 national budget na may insertion daw itong Saro Bicol Party List. At yung budget na yun, mga kababayan, ay ginawa po noong 2024. So, ibig sabihin, noong mga panahon na yan, hindi pa po si Congressman Terry Redon yung representative ng Saro Bicol Party List. Kaya hindi po pwede nating ibato yan kay Congressman Terry Redon. Kasi nga, babago pa lamang po siya nanalo nung Mayo 12, 2025. So ngayon, dahil nga nahaharap sa matinding or sa mainit na upuan, eto pong si Congressman Leandro Libiste, mga kababayan, todo po ang kanyang pagpapaliwanag. At ngayon, sinasabi niya pa dito na sumulat daw po siya sa DPWH na protektahan daw po yung mga staff, mga kababayan, nito daw pong si Cabral. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Ako po ay nagsusulat sa DPWH nung June pa para sa mga files ng mga congressional budget allocations. At nag-meet po ako sa office ni Yusek Cabral noong June 11. Tapos August 11 nag-follow up ako. Tapos nung may change of leadership sa DPWH, naisip ko baka pag mawala si Yusek Cabral, mawawala din ang kanyang files. Kaya nag-set ako ng meeting through Director Alex Bote, September 4. At nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung okay na i-release ang mga files na ito. At sabi ni Sec Vince, dahil ang kanilang push ay para sa transparency, pwedeng ibigay kay Leandro, at ang aking understanding, isa sa publiko nga ang mga files ng DPWH para maunawaan ng taong bayan ano talaga yung nangyayari sa mga projects that are funded in the 2025 and other budgets. Oo, para lang po malinaw, yung sinasabi nyo na mawawala sa opisina ng DPWH, tama po? Kasi ang nangyari nga, ayon sa ICI nung nakausap ko sila November 18, ay nung bumisita sila in early September sa office ni Yusek Cabral. Sabi ni Kuya Chris Angel, dapat ilabas yan. Huwag nang hintayin si Dizon. Kaya nga, di ba? Dapat nung nakuha niya nga yung dokumento, eto na nga lang mga kababayan, kung ako nakakuha niyan, wala akong pakialam kung ano yung mangyari, ilalabas ko talaga yan. Hindi, kung ako'y nakakuha niya na, wala akong pakialam kung ano mangyari sa kanila. Bahalaga na ilabas ko na yan. Diba? Para alam ng taong bayan kasi wala nang taong mas makapangyarihan kapag kaan nasa likod mo ay ang Diyos at saka ang taong bayan. Tandaan niyo po yan mga kababayan. Ang problema dito, bakit hindi niya inilabas noon? Nung nakuha niya yung mga dokumento at nabasa niya yung mga nakalista doon. So ngayon, ituloy pa natin. Cabral, wala na ang kanyang computer at naka-cordon off ang kanyang opisina. At ang sinabi din nila, hindi binigay sa kanila ang mga internal files ni Yusek Cabral. Sir, meron pa po bang ibang pinagbigyan bukod po sa inyo, itong si Yusek Cabral, nung po kayo ay physically na nagkita at kasi sinasabi niya ibinigay sa kanya. Pero may mga kumakalat na balita mga kababayan na inagaw niya daw kay Yusek Cabral yung mga papeles na naging dahilan pa nga para masugatan itong si Yusek Cabral. iniabot po itong mga files na ito. Naitanong niyo po ba kung meron pa siyang ibang napagbigyan? Ang files ay may mga pangalan ng mga nag-encode ng mga line items. Kaya baka yung ibang staff sa kanyang opisina ay may kopya din nito, at sana protektahan natin ang mga staff sa opisina ni Yusek Cabral dahil maraming mga may ayaw na lumabas ang mga files na ito. Oo. Kasi nakakapagtaka, di ba, may mga taong ayaw daw lumabas yung files. Pero hawak na nga po niya yung files, yung mga document. Bakit hindi niya pa po pinablik? So ngayon may isa pa po siyang paliwanag, hingil po dyan. Mga kababayan, na tayon po dito yung listahan daw po ni Cabral, naglalaman ng ilang code names daw mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan din natin itong balita na nakita po natin dito po sa Net25 mga kababayan. Ikini-credit po natin sa kanila yan. So ito, i-play na po natin. WH to doctor or to to fix the file before they turned it over to you? Yes, it was not naman planned
to give this file until Secretary is called. Kasi kayo, kahit ako magtataka ako mga kababayan, o kahit kayo magtataka rin kayo. Kasi isipin nyo September 4 pa lamang po hawak na po niya yung documents. Kung malinis po yung intention niya dyan at gusto niyang malaman niya ng taong bayan, maisa publiko, dapat nung September 5 hanggang sa ngayon, dapat nga nung September 5 inilabas na po niya yan. Diba dapat nagpa-presko na po siya at ipinakita niya na dapat magpaliwanag yung mga taong naandi dito. Yung mga taong involved at naandi dito yung mga party list ninyo at yung mga pangalan ninyo na nag-insert kayo ng ganitong halaga. At dapat magpaliwanag yung mga taong kumikbak sa mga proyekto ng gobyerno na nakalista dito. Ang problema mga kababayan, hindi niya po ginawa yon. So ano yung purpose niya? Bakit niya itinago yon? And I am thankful that because of that, then we know there is this file. And when the DPWH may eventually release the file, then I can corroborate that that is the same file that I got. Okay. So, sir, ito, dahil nga parang nasabi nyo nga na parang parami yung main characters dito sa flood control scandal na to, would you be able to tell us po kung sino yung pinaka makikinabang in case itong mga dokumentong ito ay hindi mailalahad sa publiko? Well, basically kung sino ang may pinakamaraming insertion. At hindi naman po mga tao ang pinakamalaking proponent dito kasi may mga code names. Ginamit si Yusek Cabral katulad ng leadership. Meron din mga ibang code name like Senti 2025 of 100B of projects na I shared last time on your show. Also, may 20B doon na lahat na awards sa mga proyekto na may kaugnayan si Congressman Edwin Garjola. May iba-ibang mga Kasi nakakapagtakay talaga yung pinupunteriya niya dito mga kababayan si Garjola. Ito hindi ko kinakampihan si Garjola pero much better dapat ilabas niya na lang lahat. Kasi para makita natin kung sino-sino yung mga tao na yan para mamarkahan bago magkaroon ng eleksyon. Kasi kawawa naman ang taong bayan kung maiiluklok na naman yung mga politiko na yan. Lists that ended up going to certain big contractors, and I would then think it is best that DPWH be the one to explain all of the code names in Yusek Cabral's file. May mga code names, oo. So, Kung you mentioned also no, na parang mas maraming alam si Yusek Cabral kaysa kay Yusek Bernardo at kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan. What made you give this statement po? Actually, if I may cite, si Secretary Babe Singson ng ICI ay nagsabi din yan sa akin nung ako po ay bumisita sa ICI na niya kasi silang lahat at sinabi niya na si Yusek Cabral ay definitely mas maraming alam kaysa kay Yusek Bernardo at siguro mas marami ding alam kaysa kay Secretary Bonoan kasi siya yung talagang workhorse at tagagawa ng budget. At baka may mga nagbibigay lang ng instruction sa kanya pero I think given how comprehensive are her files, pati yung mga handwritten notes, may column din dito on handwritten instructions na digitize nila. She's very methodical talaga in note-taking. And it is good that these files are... Alam niyo, iniisip ko dito mga kababayan na siguro baka kaya ayaw ilabas dahil meron siyang mga miyembro ng pamilya na baka naando doon yung pangalan. Nakuha niya yung pinopoint. Kasi hindi lang naman mga kababayan si Congressman Leandro Libiste, yung yung politiko sa kanilang pamilya. Actually mga kababayan, may mga kamag-anak din siya na politician. Tapos ang pinakamasakla pa dito, kung sasabihin naman po natin nung iba na baka naghihintay lang ng timing etong si Congressman Leandro Libiste, ano pa yung timing? Ano pa yung point? Diba para sa timing na yon, nawala na nga etong si Yusek Cabral. Binawian na nga siya ng buhay mga kababayan. Di ba dapat mas maganda na timing kung inilabas na po agad niya nung September pa lamang mga kababayan? Di ba? So nakakapagtaka lang bakit hindi niya inilalabas pero ginagamit niya yung hawak niya pang weaponize dun sa ibang mga politician. Na yung mga pinapangalanan siya na sinasabi niya na naando doon sa mga dokumentong hawak niya pero hindi naman po niya ipakita lahat sa publiko. Parang ang dating dito, may pinupunteriya siya, may pinoprotektahan din siya. Di ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin.
still around because it's a wealth of information that can assist in the investigations. As ICI and Ombudsman also told me, napaka-useful ang mga files na ito. Kong, do you mind sharing how big is this file? How many pages are we? I'm sure it's all digital, no? But if we're going to print it, if we're going to have a hard copy, the hard copy evidence, how many pages of this is this file that we're talking about? Marami pong mga tabs, pero yung tab na tinitingnan ko na DBase, ang pangalan, ay mahigit 17,000 rows. Wow, 70,000 rows. Okay. That's Grabe, no? one tab. One tab Kaya, lang. Baka tens of thousands of rows ang buong file na ito. At parang 100 columns yung row na may 17,000 rows. Okay. Ang masasabi ko nga ay napaka-comprehensive ng mga file ni Yusek Cabral, kaya imposible. Ganito na lang mga kababayan. Eto na lang hamon ko kay Congressman Leandro Libiste. Total naman, kung naka-soft copy yan, pasa mo na lang sa akin, ako na lang maglalabas. Ilalabas ko na lang lahat yan para tapos na. Para malaman ng taong bayan kung sino ba yung mga yan. Di ba mga kababayan? Ganun na lang, kung ayaw niyang ilabas, baka natatakot siya, ibigay niya na lang sa akin. Ako na lang ang maglalabas. Na may mag-fabricate ng ganitong daming mga file. Kasi i-check mo lang bawat proyekto sa DPWH budget, ano yung mga notes dito. Tapos, Sabi dito, maraming sasabit dyan, Jake. Wala akong pakialam. Sumabit na sila. Gusto nga nila, umangkas pa sila. Okay lang yan. Alam nyo kung mapapasa kamay ko yan, ilalabas ko talaga yan. Wala akong pakialam. tumbok na yung mga notes ay tama. Kasi sa aking distrito, isa sa 253 distrito sa bansa, tumbok ang mga notes dito sa mga findings namin sa ground. So yan mga kababayan, may mga code names daw. Tapos sobrang dami daw nung mga nakalagay doon mga kababayan. Ibig sabihin kung sobrang dami talaga noon, marami po talaga ang sasabit. Marami talaga mga politiko, mga kababayan na matatamaan dyan. Dahil siguro halos lahat naman may mga insertion. Ano po, dahil nga may mga kanya-kanyang proyekto sa bawat distrito. Ang tatanungin na lang kasi dito mga kababayan, kung nagawa ba ng tama at maayos yung proyekto po na yon. Yun po yung tanong dyan kung nagawa ba ng tama at maayos yung proyekto. Ano po, at kung tama po ba yung pagkakakwenta at pagkakabudget doon po sa mga proyekto mga kababayan. Kasi kung titingnan po talaga natin, kung iisipin nyo po, may tinatawag din naman kasing amendments. Bukod po doon sa insertion, di ba may amendments pa mga kababayan? At yan nga yung naging issue doon kay Senator Risa Hontiveros. Kaya nga, di ba lagi natin sinasabi, kung tama naman yung pinaglagyan, wala namang kickback, maayos yung pagkakagawa ng proyekto, anong dapat ikatakot? Di ba mga kababayan? So kayo, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa di umano yung sinasabi ni Congressman Leandro Libiste na mga dokumento na September 4 pa pala nasa sa kanya pero hindi po niya isinapubliko at hindi po niya inilabas. So ano po ang komento ninyo? Mga kababayan, hingil po dyan. Comment below na lamang po.